King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 11:21. Ang desisyon ni Liu Qingyin. Pinatay mo ang aking master. Natarante si Liu Qingyin habang ang kanyang mga mata ay natubugan, at siya ay napuno ng kalungkutan at kawalan ng kakayahan. Sa pagkakatanda niya, palagi niyang kasama ang kanyang master. Para sa kanya, ang kanyang master ay ang kanyang tanging pamilya. Ang Sacred King Samsara ay parang ama sa kanya. Bagamat sinabi ng Emperor of Death na ipinadala siya ng Sacred King Samsara upang patayin siya, hindi ito pinaniwalaan ni Liu Qingyin. Hindi niya maintindihan kung bakit gagawin iyon ng kanyang master. Gusto niyang patayin pareho ka at ako, kaya kailangan ko siyang patayin. Hindi alam ni Zhao Feng kung saan magsisimula, kaya nagbigay lang siya ng simpleng paliwanag. Tulala si Liu Qingyin at hindi nagsalita. Nang marinig ni Zhao Feng na sinabi ni Sacred King Samsara na gusto siyang patayin kahit papaano ay gusto niyang maniwala. Umaasa siyang hindi nagsisinungaling ang lalaking nasa harapan niya. Gayunpaman, kung ito ay totoo, nangangahulugan iyon na wala na siyang pamilya sa mundong ito. Ang kalungkutan at kawalan ng kakayahan ay nabalot sa kanyang puso. Lahat ng ito ay totoo. Hindi na ako magsisinungaling sa iyo kahit kailan. Sabi ni Zhao Feng. Akala niya ay hindi siya pinaniniwalaan ni Liu Qingyin. Walang normal na tao ang maniniwala sa kanya kung sila ang nasa ganitong sitwasyon. Nagsinungaling ka sa akin noon. Tumingin si Liu Qingyin kay Zhao Feng na may bahagyang sama ng loob. Tumayo si Zhao Feng doon at tumingin kay Liu Qingyin. Sa sandaling ito, ang imahe ni Liu Qingyin ay pinagsama sa imahe ni Liu Qingzhen sa mga alaala ni Zhao Feng. Ang dalawa ay lubos na magkatulad, maging ang kanilang hitsura, aura, o ang emosyon sa kanilang mga mata. Sa sandaling ito, ang puso ni Zhao Feng ay lubhang naantig. Nagsinungaling ako sa iyo sa iyong nakaraang buhay. Desididong sinabi ni Zhao Feng. Hindi mahalaga kung paniwalaan siya ni Liu Qingyin o hindi, tutugan siya ng may katotohanan. Ayaw at ayaw ni Zhao Feng sa kanya. Ramdam ni Zhao Feng kung gaano kakulit ang kasalukuyang buhay ni Liu Qingyin, at halos maramdaman niya ang nararamdaman niya ngayon. Sumakit ang puso ni Zhao Feng. Gusto niyang pagalingin ang puso ni Liu Qingyin at protektahan ito. Hindi mahalaga kung naaalala niya o hindi ang nangyari, ayaw lang niyang masugatan si Liu Qingyin. Nakaraang buhay. Nanginig ang katawan ni Liu Qingyin. Ito na ang susunod mong buhay. Noong panahong iyon, tinawag kang Liu Qingzhen. Naramdaman ni Zhao Feng na ang kanyang mga salita ay walang kahulugan, kaya't ikinaway niya ang kanyang kamay at inilabas ang ilan sa kanyang mga alaala. Hua! 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 Lumitaw ang mga screen ng purple and gold light sa paligid ni Liu Qingyin, at naglalaman ang mga ito ng hindi mabilang na mga imahe. Ang bawat imahe ay naglalaman ng isang babaeng nakaputi na lubos na katulad sa kanya. Sa sandaling ito, maging si Zhao Feng ay lubusang nalubog sa nakaraan. Ito ang mga alaala ko. Hindi sila mapeke. Sabi ni Zhao Feng. Ito ang iyong mga alaala. Nagsimulang lumuha ang mga mata ni Liu Qingyin habang tinitingnan niya ang mga larawan. Ang mga larawang ito ay mga alaala ni Zhao Feng, ngunit pareho silang mga larawan sa kanyang mga panaginip. Biglang naunawaan ni Liu Qingyin na si Zhao Feng ay ang kabataan na ang pangalan ay hindi niya maalala sa kanyang mga panaginip. Kaya, lahat ng iyon ay totoo, at ito ang aking nakaraang buhay. Bulong ni Liu Qingyin. Sa katotohanan, nakita na niya ang resultang ito. Nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng. Tila alam na ni Liu Qingyin ang kaunti tungkol sa kanyang nakaraang buhay. Liu Qingyin, sumama ka sa akin. Sinabi ni Zhao Feng sa isang solemn na tono. Mula sa sandaling ito, nais ni Zhao Feng na protektahan si Liu Qingyin at huwag siyang makaranas ng anumang sakit. Hindi ako makakasama sa iyo. Biglang naging malinaw ang mga mata ni Liu Qingyin. Bakit? Hindi ka naniniwala na ito ay totoo? Bahagyang nanginginig ang puso ni Zhao Feng. Ako, pero hindi na ako si Liu Qingzhen. Hindi mo na kailangang tuparin ang pangako noon pa. Sabi ni Liu Qingyin sa tiyak na tono. Hindi rin alam ni Liu Qingyin kung paano haharapin si Zhao Feng, kung gagamitin ang kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan ng kanyang nakaraang buhay. Pagkatapos sabihin iyon, lumakad si Liu Qingyin kay Zhao Feng.
Saan ka pupunta? Agad na tanong ni Zhao Feng. Saan kaya pupunta si Liu Qingyin ngayong wala na siyang maaasahan? Para mahanap ang katapusan ng aking mga pangarap. Sabi ni Liu Qingyin na may mapagpa siyang tingin. Sa sandaling ganap na nagising ang kanyang mga alaala, tila may nakita siya. Kailangan niyang intindihin ito kahit anong mangyari. Si Zhao Feng ay nakatayong hindi gumagalaw. Hindi niya alam kung ano ang sinasabi ni Liu Qingyin, at wala siyang karapatang pigilan siya. Kaya lang, pinanood ni Zhao Feng ang dahan-daang pag-alis ni Liu Qingyin. Bi Qingyu, siguraduhing binibigyang pansin ng bawat intel agent sa Continent Zone ang taong ito. Nakipag-ugnayan si Zhao Feng kay Bi Qingyu sa pamamagitan ng Dark Heart Seal at ipinadala ang hitsura at kasalukuyang lokasyon ni Liu Qingyin kay Bi Qingyu. Hindi pa rin ito sapat. Bulong ni Zhao Feng sa sarili. Old Monster Shu, binibigyan kita ng misyon na protektahan ang isang tao ngayon din. Agad na nakipag-ugnayan si Zhao Feng kay Old Monster Shu, na nasa malayo. Ngayon na ang kanyang soul intent ay umabot na sa antas ng isang Sacred King, ang kanyang mga pandama sa pamamagitan ng Dark Heart Seal ay mas malaki pa. Sa kanyang mga nasasakupan, si Bi Qingyu at Supreme Emperor Dark Knight ay parehong may mahahalagang gawain, at hindi maprotektahan ni Zhao Feng si Liu Qingyin ng palihim, kaya pinili niya ang Old Monster Shu. Pagkatapos ay bumalik si Zhao Feng sa Hall of Gods. Kung walang siyam na palasyo ng kadiliman at ilang iba pang mga kaaway na nagtatago, si Zhao Feng ay sinundan ng palihim si Liu Qingyin ng mag-isa. Whoosh! Ginamit ni Zhao Feng ang Misty Spatial World, at ang kanyang figure ay nawala sa gitna ng isang kidlat ng pilak. Hindi nagtagal ay nakarating na siya sa Hall of Gods. Dahil karamihan sa mga puwersa mula sa parehong Lord Dynasties ay natipon sa God Tribulation na baog na bakuran sa larangan ng digmaan, ang balita tungkol sa pagpatay ko sa Sacred King Samsara ay malamang na magtatagal bago kumalat. Sinuri ni Zhao Feng. Ang pagpatay sa Sacred King Samsara ay talagang isang masamang bagay sa kahulugang iyon. Iisipin ng lahat ng puwersa ng parehong Lord Dynasties na pinatay ni Zhao Feng si Sacred King Samsara para sa lihim na pamamaraan na maaaring magtipon ng kapangyarihan ng mga inapo ng God Eye. Nangangahulugan ito na ang parehong Lord Dynasties ay magiging kaina-hinala tungkol sa kung si Zhao Feng ay may lihim na pamamaraan o wala. Ang lihim na pamamaraan na ito ay masyadong mahalaga. Kahit ang Grand Imperial Hall ay hindi uupo. Itutulak nito si Zhao Feng sa pinakamataas na atensyon ng lahat, ngunit sa parehong oras, hindi sila maglalakas loob na saktan si Zhao Feng ng madali. Lakas ang lahat. Kung sapat lang ang lakas ko para mag-alala ang mga Lord Dynasties, wala na akong alalahanin. Ang kagustuhan ni Zhao Feng na maging malakas ay lalong pinatigas. Gayunpaman, napakahirap na maabot ang isang antas na mag-iingat sa parehong Lord Dynasties, kaya kailangan ni Zhao Feng na palawakin ang kapangyarihan ng kanyang organisasyon. Whoosh! Inilagay ni Zhao Feng ang huling bote ng 100 Origin Sacred Honey sa sukat ng kanyang kaliwang mata para magawa niya itong kopyahin. Pagkatapos ng maliit na ebolusyon ng kanyang God Eye, ang kakayahan ni Zhao Feng sa pagdoble ay naging mas malakas. Pagkalipas ng 5 araw, kunin ang mga mapagkukunang ito at bumuo ng isang grupo ng mga Sacred Lord na may potensyal sa pinakamaikling panahon na posible. Iniabot ni Zhao Feng ang isang interspatial na singsing kay Bi Qingyu. Bukod sa 100 Origin Sacred Honey na maaaring magpataas ng pagkakataon ng isang tao na makapasok sa Mystic Light Realm, naglalaman din ito ng ilang resources na nakuha niya sa Ancient Dream Realm at ang God Corpse. Halos lahat ng mga mapagkukunang ito ay walang silbi kay Zhao Feng, ngunit ang mga ito ay lubhang kapaki-pakinabang para sa pinakamataas na mga Emperor at mga normal na Sacred Lords. Naniniwala si Zhao Feng na aayusin ni Bi Qingyu ang lahat ng ito ng maayos. Matapos magbigay ng mga utos, agad na pumasok si Zhao Feng sa pag-iisa. Marami akong nakuha sa God Corpse. Kung magagawa kong matuno ang lahat ng ito, ang aking kabuuang lakas ay tataas ng husto. Sabi ni Zhao Feng na may matigas na tingin. Pagkatapos ay ginamit niya ang 10,000 Divine Thoughts Technique sa multitask. Ang una sa kanyang mga iniisip ay nilinang ang Divine Formang Technique. Napag-aralan na ni Zhao Feng ang mga unang hakbang nito, at malapit na niyang mapino ang Divine Power sa kanyang sarili. Pagkatapos makuha ang Divine Power, ang pisikal na pag-atake ni Zhao Feng ay magiging mas malakas,
at magagamit niya ang kapangyarihan ng Ancient God Seal. Inaasahan ni Zhao Feng na makita ang kapangyarihan ng kanyang unang banal na sandata. Ginamit ni Zhao Feng ang pangalawa sa kanyang mga naiisip upang pag-aralan ang pamamaraan upang lumikha ng kanyang pangalawang clone. Nagpadala si Bi Qingyu kay Zhao Feng ng maraming libro at teorya tungkol sa mga clone. Naniniwala si Zhao Feng na mabubuo niya ang kanyang pangalawang clone sa lalong madaling panahon, at ang battle power ng clone na ito ay madaling magamit. Ginamit ni Zhao Feng ang ikatlong bahagi ng kanyang mga iniisip upang makuha ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Unang natanggap ni Zhao Feng ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning mula sa Demigod Head. Lightning God Crystal. Naglabas si Zhao Feng ng isang gininto ang puting kristal na perlas na kumikislap sa kidlat. Sa sandaling lumitaw ang Lightning God Crystal Pearl na ito, kumalat ang isang mapanirang puwersa ng God Tribulation Lightning. Sa sandaling ito, naramdaman ng lahat sa loob ng Hall of Gods ang kanilang mga kaluluwa at katawan na nanginginig. Whoosh! Agad na inilagay ni Zhao Feng itong God Crystal sa sukat ng kanyang kaliwang mata. Xin Huang, salamat. Ngumiti si Zhao Feng at sinabi. Pakiramdam niya ay sadyang inihanda ni Xin Huang itong Lightning God Crystal para sa kanya. Ang Lightning God Crystal na naglalaman ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning ay hindi isang bagay na may kukumpara sa normal na Lightning God Crystals. Higit pa rito, ang dami at kalidad ng God Tribulation Lightning sa loob ng Lightning God Crystal na ito ay lumampas sa mga imahinasyon ni Zhao Feng. Ito ay tiyak na sapat para kay Zhao Feng na gamitin. Habang si Zhao Feng ay nasa pag-iisa, ang kapangyarihan ng God Tribulation sa God Tribulation na tigang na bakuran ay nagsisimula ng maglaho. Halos ang buong God Corps ay nagkawatak-watek, kaya walang naiwan na mahalagang kayamanan. May iilan lamang na hindi masyadong masamang God Tribulation Lightning na imbakan ng mga item, at sila ay kinuha ng mga eksperto ng parehong Lord Dynasties. Ang mga rurok na eksperto ng dalawang Lord Dynasties ay bumalik sa kanilang mga kuta upang mabawi ang kanilang mga pinsala o subukan ang isang pambihirang tagumpay. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang nakakagulat na piraso ng balita ang nagsimulang kumalat. Ang Sacred King Samsara, ang taong may pinakamaraming nagawa laban sa dalubhasa sa True God, ay pinatay ni Zhao Feng. Ang balitang ito ay nagulat sa pinakamataas na puwersa ng parehong Lord Dynasties. Kasabay nito, pumili si Bi Qingyu ng isang grupo ng mga miyembro mula sa Hall of Gods na nag-ambag ng malaki at may potensyal. Pagkatapos ay binigyan niya sila ng mga mapagkukunan na maaaring magpapahintulot sa kanila na makapasok sa Mystic Light Realm. Sa sandaling ito, ang lahat ng miyembro at disipulo ng Hall of Gods ay napuno ng mainit na dugo, at sila ay napuno ng paghanga at paggalang sa kanilang Grand Elder Zhao Feng. Umabot sa mahigit 80% ang success rate ng kanilang pagpasok sa Mystic Light Realm sa tulong ng 100 Origin Sacred Honey at sa proteksyon ng Draconic Providence. Ang kabuoang lakas ng Hall of Gods ay tumaas muli. Makalipas ang ilang dosenang araw, binuksan ni Zhao Feng ang kanyang mga mata. Weng! Isang banal na gininto ang puting liwanag ang nagbigay ng pinakamataas na kapangyarihan habang ito ay lumitaw sa kamay ni Zhao Feng. Ito ang unang surge ng divine power na napino niya mula sa isang normal na God Crystal at ang divine formang technique. Weng! Isang tatsulok na itim na piraso ng metal ang lumitaw sa kamay ni Zhao Feng. Inaasahan niyang subukan ang kanyang banal na sandata. King of Gods, Kabanata 1122. Pag-atake sa Earth Crystal Race. Upang masubukan ang kapangyarihan ng Divine Weapon, pumasok si Zhao Feng sa Ancient Dream Realm. Pagkatapos ay ibinuhos niya ang unang pagdagsa ng banal na kapangyarihan na kanyang dinalisay sa Ancient God Seal. Ang kamalayan ni Zhao Feng ay tila pumasok sa panloob na rehiyon ng sinaunang God Weapon at dumating sa isang itim na metal na mundo. Hindi mabilang na mga piraso ng impormasyon tungkol sa banal na sandata na ito ang pumasok sa isip ni Zhao Feng. Ilang dosenang mga form na may mga katangian ng malapit na labanan, malayo ang labanan, depensa, at suporta. Nanginig ang puso ni Zhao Feng. Hindi niya inaasahan na makakuha ng isang buong banal na sandata. Ding! Ding! Ang triangular na piraso ng metal sa kamay ni Zhao Feng ay nahati sa gitna at naging mahabang itim na espada. Anyo ng espada. Hinawakan ni Zhao Feng ang itim na metal na espada,
ngunit naramdaman niyang napakabigat nito at hindi niya ito makontrol. Shua! Si Zhao Feng ay naglaslas, at isang alon ng kadiliman ang nagdulot ng malakas at mabangis na divine power habang ito ay bumaril. Ang alon ng kadiliman ay humampas sa buong kagubatan at dumapo sa isang maliit na bundok bago sumabog. Ang lakas talaga. Hindi napigilan ni Zhao Feng ang buntong hininga at napabulalas. Kailangang malaman ng isang tao na ang dimensyon ng Ancient Dream Realm ay iba sa Continent Zone. Ang lahat ng kapangyarihan dito ay masusupol ng dimensyong ito, ngunit ang pag-atake ni Zhao Feng ay dumaan sa buong kagubatan at sumabog sa isang maliit na bundok ilang milya ang layo. Woo! Ang nakakabinging dagandong ay nagsimulang umalangaw mula sa maliit na bulubundukin. Nagsimulang manginig ang lupa habang ang mga higanteng kulay abong kristal na higanteng bato ay tumalon mula sa mga bundok at lupa at naglabas ng nakakabinging dagandong. Woo! Ilang putok ng malakas na hangin ang bumaril kay Zhao Feng. Ako na ang bahala sa inyong lahat sa susunod. Tumingin si Zhao Feng sa Earth Crystal Rays at umalis kaagad sa Ancient Dream Realm. Bagamat marami siyang mapagkukunan at maaaring maduplicate ang mga ito ng walang hanggan, mahirap pataasin ng husto ang kabuoang lakas labanan ng Hall of Gods sa loob ng maikling panahon tulad noon. Sa makatuwid, kinailangan ni Zhao Feng na dambong ang mga mapagkukunan mula sa Ancient Dream Realm, at ang Earth Crystal Rays ay, walang duda, ang pinakamahusay na target. Ding! Ding! Ang Ancient God Seal sa kamay ni Zhao Feng ay naging triangular na piraso ng metal. Mukhang may selyo sa kaibuturan ng divine weapon na ito. Napagtanto ni Zhao Feng, ngunit isinantibi niya ito sa ngayon. Hindi pa huli natuklasin ang banal na sandata na ito pagkatapos na maabot ng kanyang lakas ang isang tiyak na antas. Ipinagpatuloy ni Zhao Feng ang kanyang pag-iisa kahit na pagkatapos ng pagsubok at pag-unawa sa Ancient God Seal. Dahil ang divine power na dinalisay sa pamamagitan ng divine formang technique ay hindi automatikong makarecover, kailangan ni Zhao Feng na mag-imbak ng maraming divine power hanggat kaya niya. Kinailangan din ni Zhao Feng na magsanay kung paano gamitin ng maayos ang divine power. Ang divine power ay isang napakalakas na hidden card para sa kanya. Gamit ang divine weapon na ito, kahit na ang mga normal na demigods ay hindi ko makakapareha. Si Zhao Feng ay labis na nasasabik. Ang paglalakbay sa God Corpse ay nadagdagan ng husto ang kanyang lakas, ngunit dahil pinatay niya ang Sacred King Samsara, ang parehong mga Lord Dynasties ay nakatutok na sa kanya, kaya pinakamahusay na huwag ibunyag na mayroon siyang divine weapon. Si Zhao Feng ay kasalukuyang nasa dimensyon ng kanyang God Eye, nakakaintindi at gumagawa ng mga simbolo ng God Tribulation Lightning. Hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa hindi pagkakaroon ng sapat na kapangyarihan ng God Tribulation Lightning pagkatapos matanggap ang Lightning God Crystal, para ma-absorb niya hanggat gusto niya. Ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning ay isa rin sa kanyang pinakamalaking hidden card. Higit pa rito, ang pag-unawa sa kapangyarihan ng God Tribulation Lightning ay lubhang kapaki-pakinabang kapag kailangan niyang maipasa ang God Tribulation sa hinaharap. Binuksan ni Zhao Feng ang kanyang mga mata pagkatapos ng ilang dosenang araw. Napag-aralan ko ang Clone Secret Technique. Inaasahan ito ni Zhao Feng. Sinimulan niyang likhain ang katawan ng kanyang clone, at hahatiin niya ang kanyang kaluluwa pagkatapos malikha ang katawan ng clone. Shua! Shua! Isang blood crystal Yao spirit na hindi pa ganap na lumaki ang nagpakita kay Zhao Feng, at ito ay natatakpan ng pulang dugo na likido. Kailangan ko munang burahin ang mahinang kamalayan nitong blood crystal Yao spirit. Nagsimulang kumilos si Zhao Feng sa pamamaraan na kanyang sinuri. Pagkalipas ng 6 na araw, isang ganap na malakristal na pulang katawan na nagradiated ng isang malakas na bloodline ng 10,000 ancient races ay lumitaw sa loob ng Misty Spatial World. Ang core ng katawan na ito ay ang Blood God Crystal na nakuha niya sa loob ng God Corpse. Hindi masama. Ang estado ng pag-iral nito ay mas malakas kaysa sa mga normal na Sacred Lords. Si Zhao Feng ay labis na nasisiyahan sa katawan na ito. Ang halaga ng paggawa ng clone na ito ay hindi mabilang na beses na mas mahal kaysa sa paggawa ng kanyang unang clone, ngunit sulit ang lahat. Naramdaman din ni Zhao Feng na ang hitsura ng kanyang sarili at ng kanyang mga clone ay hindi dapat ganap na pareho, kaya binago ni Zhao Feng ang hitsura ng katawan na ito sa isang maskuladong lalaki. Ang clone ay nilikha. Ngayon,
kailangan kong hatiin ang aking kaluluwa. Si Zhao Feng ay may tame time na ekspresyon. Bagamat ang paghahati sa kanyang kaluluwa ay magpapahina sa kanyang soul intent, kapag nabuo na ang pangalawang clone, magkakaroon si Zhao Feng ng isang katulong na ang lakas sa pakikipaglaban ay mas malakas kaysa sa mga normal na Sacred Lords. Higit pa rito, ang katawan ng pangalawang clone ay natatangi. Hanggat patuloy niya itong nilagyan ng Bloodline Essence Resources, mabilis itong lalakas. Matapos kumpirmahin ang kanyang ginagawa, sinimulan ni Zhao Feng na iikot ang soul splitting technique para hatiin ang kanyang kaluluwa. Sa karanasan ng huling pagkakataon, nagawa niyang hatiin ang kanyang kaluluwa sa loob ng 20 araw. Ang soul intent ng split of soul ay nasa antas ng Sacred Lord, ngunit ito ay wala kung ikukumpara sa Sacred King soul intent ni Zhao Feng. Ang aking soul intent ay hindi masyadong hangina. Sinabi ni Zhao Feng pagkatapos ng malapit na inspection. Sa pagkakataong ito, ang paghahati sa kanyang kaluluwa ay hindi masyadong nagpapahina sa soul intent ni Zhao Feng. Sa tulong ng mga bunga ng baging na nakuha niya sa God Corpse, mabilis siyang makaka-recover. Whoosh! Isang dark purple na kaluluwa ang pumasok sa katawan na nilikha ni Zhao Feng. Maging isang maagang yugto ng Sacred Lord sa lalong madaling panahon. Inayos ni Zhao Feng ang kanyang mga mapagkukunan at nagbigay ng ilan sa kanyang pangalawang clone. Ang Sacred Lord Myriad Forms ay nasa mga unang yugto ng Mystic Light Realm, kaya mas mataas ang success rate ng pagsasama sa Eyes of Myriad Forms kapag ang pangalawang clone ay umabot din sa level ng isang early stage na Sacred Lord. Sinimulan ni Zhao Feng na pagalingin ang kanyang soul intent pagkatapos magbigay ng utos. Shua! 3 transparent na pulang dahon ang lumitaw sa kamay ni Zhao Feng. Nakuha ni Zhao Feng ang mga daong ito mula sa higanteng baging sa loob ng God Corpse. Naglalaman sila ng napakalakas na layunin at isang aura ng bloodline na banal na kapangyarihan. Bagaman ang mga dahon na ito ay hindi kasing epektibo ng mga prutas, mas nababagay sa akin ang mga ito ngayon. Inilagay ni Zhao Feng ang isa sa mga dahon sa sukat ng kanyang kaliwang mata at sinimulang duplicate ito habang hinihigop at naiintindihan niya ang 2 pang dahon. Ho! Pumasok sa isip ni Zhao Feng ang isang condensed intent of earth and wood. Kasabay nito, isang malinaw at malamig na sensasyon ng bloodline ang dumaan sa kanya, na nag-aalis ng lahat ng kanyang pagod. Pagkalipas ng 2 buwan, gumugol si Zhao Feng ng higit sa 100 pulang dahon at nagawang mabawi ang kanyang soul intent pabalik sa pinakamataas na estado nito. Kasabay nito, ang pag-unawa sa kapangyarihan ng mga malakristal na pulang dahon ay nagpapataas ng antas ng kanyang pag-unawa. Sa oras na ito, sina Nan Gongsheng, Zhao Yufei, Kun Yun, at ilang tao mula sa Tai family ay pumunta sa Hall of Gods. Zhao Feng, hindi mo susubukan na magsinungaling sa akin, tama ba? Si Kun Yun ay sumugod kay Zhao Feng, ngunit pinigilan niya ang kanyang galit pagkatapos isipin ang pagganap ni Zhao Feng sa God Corpse. Habang nasa daan, narinig din niya na pinatay ni Zhao Feng ang Sacred King Samsara, na mas ikinatakot ni Kun Yun kay Zhao Feng. May importanteng bagay, kaya kailangan kong magmadaling bumalik. Ibinigay ni Zhao Feng ang isang interspatial ring na inihanda niya kanina kay Kun Yun. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Kun Yun. Ang mahalagang bagay ni Zhao Feng ay malamang napatayin si Sacred King Samsara at makuha ang lihim na pamamaraan na iyon. Ang kamalayan ni Kun Yun pagkatapos ay pumasok sa interspatial na dimensyon, at ang kanyang ekspresyon ay naging kagalakan habang siya ay naghahanda na umalis. Kun Yun, gusto mo ba ng mas mahusay na mapagkukunan? Direktang nag-message si Zhao Feng kay Kun Yun. Ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi masyadong maganda para sa Hall of Gods, higit sa lahat dahil kulang sila sa pinakamataas na lakas sa pakikipaglaban, at ang Kun Yun ay isang magandang opsyon. Sino ba ang kinatatakutan ko? Hanggat kaya mo akong bayaran, gagawin ko ang lahat. Lalong naging masaya ang ekspresyon ni Kun Yun nang magsimula siyang magyabang tungkol sa kanyang lakas. Si Zhao Feng ay nagbigay ng walang magawang ngiti. Noong unang nakipagnegosasyon si Zhao Feng kay Kun Yun, tinanggihan kaagad ni Kun Yun si Zhao Feng nang marinig niya na ang kalaban ay Nine Darkness Palace. Gayunpaman, si Kun Yun ay napakalakas na ngayon at marahil ay may lakas ng isang normal na demigod. Malungkot ang ekspresyon ni Nan Gongsheng, at tinitigan niya si Zhao Feng nang walang gana.
Ibinigay na niya ang kanyang pagkatao para sa kapangyarihan ng Evil God ngunit hindi pa rin niya nagawang habulin ang mga yapak ni Zhao Fang. Brother Fang, nakatagpo ka ba ng anumang problema? Pumunta si Zhao Yufei sa unahan. Pakiramdam niya ay may ibang dahilan si Zhao Fang na pinatay si Sacred King Samsara. Saglit na nag-alinlangan si Zhao Fang. Hindi niya alam kung saan magsisimula ng magsalita tungkol kay Liu Qingyin. Sa gitna ng grupo mula sa Tai family, bahagyang nanginig ang puso ni Tai Hanling nang tumingin siya kay Zhao Yufei. Hindi nakakagulat na si Zhao Fang ay nanatiling hindi natinag sa kanya. May katabi na siyang matikas at napakagandang diyosa. Sa sandaling ito, isang elder ng Tai family ang sumulong. Ako si Tai Kun mula sa Tai family, at dumating kami kasama ang 5 napakatalino na disipulo ng Tai family gaya ng ipinangako. Sana ay tulungan ni Brother Zhao ang Tai family na palakihin sila. Ang 5 henyo ng Tai family pagkatapos ay pumunta sa harap at yumoko kay Zhao Fang. Sa 5, kilala na ni Zhao Fang sina Tai Lingyun at Tai Hanling. Ang mga paglilinang ng iba pang 3 disipulo ay medyo mababa, ngunit ang kanilang potensyal sa linya ng dugo ay hindi mas mahina. Nagkaroon ng masalimuot na emosyon si Tai Lingyun nang tumingin kay Zhao Fang. Pagkatapos ng kanyang unang pakikipaglaban kay Zhao Fang, nagpasya siyang lalabanan niyang muli si Zhao Fang hanggang sa mapagpasyahan ang isang mananalo, ngunit sa loob lamang ng ilang taon, naabot ni Zhao Fang ang antas na maaari lamang niyang tingnan. Tila, kahit ang Sacred King Samsara ay pinatay ni Zhao Fang. Alam ng 3 pang nakababatang miyembro ng Tai family kung bakit sila pumunta sa Hall of Gods. Nasasabik sila at kinakabahan. Siyempre, umanggaw si Zhao Fang. Ngayon na ang parehong Lord Dynasties ay nakatutok sa Hall of Gods, talagang sulit na magkaroon ng koneksyon sa Tai family. Pinaunlakan ni Zhao Fang ang mga miyembro ng Hall of Gods kina Kun Yun, Zhao Yufei, at ang grupo mula sa Tai family. Kailangan pa ring pag-isipang mabuti ni Zhao Fang kung paano tulungang gisingin ang perpektong Blood Devil Sun bloodline ng Tai family, kaya hindi pa siya gumawa ng anumang aksyon. Whoosh! Si Zhao Fang ay pumasok sa Ancient Dream Realm. Ang Golden Winged Scarlet Tigers, ang Earth-Shattering Raging Bulls, ang 5 Poison Distinct Bees, at ang Skyfire Lightning Ape ay naramdaman lahat ang pagdating ni Zhao Fang at nagmamadaling pumunta sa kanyang tabi. Habang ninakawan ang mga mapagkukunan mula sa mga sinaunang lahi na ito, hindi niya nakalimutan ang pagpapalaki sa kanila. Sa puntong ito, ang lakas ng mga alagang hayop ni Zhao Fang ay tumaas ng husto. Atakihin ang Earth Crystal Race. Utos ni Zhao Fang habang pinamumunuan niya ang isang malaking grupo at pumasok sa kagubatan. King of Gods, Kabanata 1123. Ang ikalawang clone. Ilang Earth Crystal Giants ang lumitaw na sa mga kagubatan at kabundukan sa unahan, na parang nasaktan sila sa mga aksyon ni Zhao Fang. Ang Earth Crystal Race ay nagbigay ng maraming pansin sa kagubatan. Kapag may naramdaman sila, agad silang nagkukumpulan at sabay na lalabas. 12 Earth Crystal Giants. Alam ni Zhao Fang ang impormasyon ng kanyang mga kalaban. Ang average na lakas ng mga miyembro ng Earth Crystal Race ay nasa antas ng Sacred King. Ang isa sa kanila ay isang pick na Sacred King. Si Zhao Fang ay hindi natakot sa anumang Earth Crystal Giants, ngunit dahil ito ay isang laban ng grupo, hindi maaaring harangan ni Zhao Fang ang lahat ng Earth Crystal Giants ng mag-isa. Lahat kayo ay nililigawan si kamatayan. Isang maskulado at napakalaki na Earth Crystal Giant sa gitna ng Earth Crystal Race ang umungal. Sir, alin sila? Utos ni Zhao Fang. Ang 5 Poison Distinct Bees, Skyfire Lightning Ape, Golden Winged Scarlet Tigers, at Earth-Shattering Raging Bulls ay sinisingil. Ako ang kalaban mo. Si Zhao Fang ay sumugod sa pinakamalakas na miyembro ng Earth Crystal Race. Hindi na ma-excite ng normal Sacred Kings ang kanyang battle intent. Gaano kalakas ang loob ng isang hamak na tao na saktan ang Earth Crystal Race. Bumaba ang tingin ng Earth Crystal Giant sa cultivation at bloodline ni Zhao Fang nang may paghamak. Sky-destroying Sacred Lightning Palm. Pinaandar ni Zhao Fang ang kanyang Sacred Lightning Body at ginamit ang kanyang Sacred Power of Wind Lightning habang itinutulak niya ang isang Escarlate Gintong palad ng kidlat. Boom! Pang!
Hindi mabilang na mga bolts ng Escarlate gintong kidlat ang kumikislap habang ang Sacred Lightning Palm ay dumapo sa malaking katawan ng Earth Crystal Giant. Arg! Tao! Natigilan ang Earth Crystal Giant. Ang lakas nitong taong nasa harapan niya ay mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Woo! Ang Earth Crystal Giant ay umungal sa direksyon ni Zhao Fang, nagpapadala ng isang sabog ng condensed air. Kasabay nito, iwinagayway ng Earth Crystal Giant ang kanyang braso, at ang condensed dark yellow na palakol ay nilaslas patungo kay Zhao Fang. Whoosh! Whoosh! Ginamit ni Zhao Fang ang kanyang kalamangan sa bilis para makaiwas sa mga pag-atake ng Earth Crystal Giant. Sacred Lightning Dominating Punch. Sky-destroying Sacred Lightning Palm. Si Zhao Fang ay patuloy na nagpalipat-lipat sa dalawang teknik na ito ng Sacred Lightning Body at patuloy na umaatake sa Earth Crystal Giant sa kanyang harapan. Ang Earth Crystal Giant ay mas mabagal kaysa kay Zhao Fang, kaya agad nitong na-activate ang bloodline nito sa galit. Weng! Ang katawan nito ay tumaas ng ilang yarda, at ang kapangyarihan at depensa nito ay parehong tumaas ng husto, na bumubuo ng isang nakakatakot na domain ng gravity. Boom! Matapos ay activate ang bloodline nito, iwinagayway ng Earth Crystal Giant ang higanteng palakol nito at ipinatawag ang mga batas ng Earth habang lumalazlas ito patungo kay Zhao Fang. Naramdaman ni Zhao Fang ang isang malakas na grabidad na pumipigil sa kanya bago pa man dumating ang higanteng palakol. Ang Earth Crystal Race ay may likas na talento sa mga tuntunin ng grabidad. Ang kanilang gravity domain ay mas malakas pa kaysa kay Zhao Fang. Shua! Isang triangular na piraso ng metal ang lumitaw sa kamay ni Zhao Fang. Ding! Ding! Sumanib dito ang divine power, at ang triangular na piraso ng metal sa kamay ni Zhao Fang ay naging isang metalikong itim na kalasag. Agad na naramdaman ni Zhao Fang na nawala ang pressure ng heaven and earth nang hawakan niya ang hugis shield na Ancient God Seal. Weng! Boom! Ang pag-atake ng Earth Crystal Giant ay dumapo sa kalasag ni Zhao Fang, at isang ingay ang tumunog. Bam! Basag! Ang higanteng maitim na dilaw na palakol sa kamay ng Earth Crystal Giant ay agad na nabasag sa isang tumpok ng alikabok. Paano ito posible? Mayroon kang divine weapon. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng Earth Crystal Giant. Tanging mga banal na sandata ang may ganoong kapangyarihan. Ding! Ding! Matapos harangin ang pag-atake mula sa Earth Crystal Giant, ang itim na kalasag sa kamay ni Zhao Fang ay naging isang itim na sibat. Shoo! Si Zhao Fang ay tumangay, at isang malakas na bagzo ng itim na hangin ang umikot, na tinakpan ang Earth Crystal Giant sa loob nito. Hindi mabilang na mga galos ang lumitaw sa paligid ng katawan ng Earth Crystal Giant. Gagamitin kita bilang isang pagsubok. Bahagyang ngumiti si Zhao Fang. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa balitang mayroon siyang banal na sandata na kumakalat sa Ancient Dream Realm, para masubukan niya ang kapangyarihan ng divine weapon ng walang pag-aalala. Hindi man lang ginamit ni Zhao Fang ang kanyang buong kapangyarihan. Ang depensa ng Earth Crystal Race ay napakalakas, kaya hindi ito mapapatay ng banal na sandata ni Zhao Fang sa isang galaw. Ding! Ding! Ang Ancient God Seal sa kamay ni Zhao Fang ay naging isang malaking talam. Boom! Pang! Isang itim na liwanag na maaaring tumama sa langit at lupa patungo sa Earth Crystal Giant. Walang hiya na tao. Ang pinakamalakas na Earth Crystal Giant ng Earth Crystal Race ay makakapagtanggol lamang laban sa divine weapon ni Zhao Fang, ngunit kahit na ang Earth Crystal Race na dalubhasa sa depensa ay hindi nagawang hadlangan ang kapangyarihan ng isang divine weapon. Sa wakas, nagawa ni Zhao Fang na mag-iwan ng Dark Heart Seal sa kaluluwa ng Earth Crystal Giant noong ito ay napakahina. Pagkatapos ay tumingin si Zhao Fang sa kanyang paligid. Bagamat mayroon siyang kalamangan sa mga numero, ang bloodline ng Earth Crystal Race ay mas malakas, at mayroon silang mas mataas na cultivations. Magkapantay ang dalawang panig, ngunit sa pagsali ni Zhao Fang at ng inaliping Earth Crystal Giant, agad na nagbago ang tubig. Matagumpay na nasakop ni Zhao Fang ang teritoryo ng Earth Crystal Race nang walang labis na pagsisikap. Ang pag-atake ay nagresulta sa matinding pagkatalo, ngunit sinadya ito ni Zhao Fang. Ang pinakamalakas ay nakaligtas habang ang mga mahihina na may kaunting potensyal ay namatay, na nagligtas sa kanya ng mga hindi kinakailangang mapagkukunan.
Pagkatapos ay sinimulan ni Zhao Feng na mag-scavenge ng mga mapagkukunan ng Earth Crystal Race pagkatapos masakop ang kanilang teritoryo. Master, narito ang lahat ng aking kayamanan. Ibinigay ng lahat ng Earth Crystal Giants ang kanilang kayamanan kay Zhao Feng. Ang sinaunang Earth Crystal Race ay maaaring lumikha ng Primal Crystal Stones o substandard na God Crystals. Karaniwan nilang iniimbak ang mga yamang ito sa pagtatanim at ipinagpalit sa ibang mga lahi. Nagkaroon din ng maraming minahan sa lugar kung saan nakatira ang Earth Crystal Race. Master, mayroon kaming minahan ng kristal sa aming teritoryo. Sabi ng pinakamalakas na eksperto ng Earth Crystal Race kay Zhao Feng. Akin ang kristal. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng. Ang mga minahan ng kristal ay maaaring gumawa ng Primal Crystal Stones o God Crystals. Dahil ang Heaven-Earth Yuan Qi sa Continent Zone ay napakahina, mahirap para sa mga minahan ng kristal na bumuo. Kahit na ang isa ay nabuo, ito ay magiging isang napakababang grado. Ginamit ni Zhao Feng ang kanyang Earth Escape at lumubog sa ilalim ng lupa sa tabi ng Earth Crystal Giants. Ang Substandard God Crystal ay akin. Kumislap ang mga mata ni Zhao Feng. Ang mga substandard na God Crystal na mga mina ay malinaw na nakabuo ng mga substandard na God Crystals, at kung ang minahan ay may sapat na mataas na grado, maaari pa itong lumikha ng God Crystals. Kailangang malaman ng isang tao na ang Mystic Light Realm Sacred Lords ay hindi man lang handang gumamit ng substandard na God Crystals para linangin, ngunit ngayon ay nakuha na ni Zhao Feng ang isang buong minahan. Ang mga benepisyo ng pag-atake sa Earth Crystal Race ay nalampasan ang imahinasyon ni Zhao Feng. Gamit ang mga mapagkukunang ito, maaari niyang mabilis na madagdagan ang kanyang lakas at ang lakas ng Hall of Gods. Whoosh! Iniwan ni Zhao Feng ang Ancient Dream Realm na may malaking halaga ng mga mapagkukunan. Ang mga mapagkukunang ito ay gagamitin para gantimpalaan ang mga Sacred Lords ng Hall of Gods na nag-ambag ng malaki. Inayos ni Zhao Feng ang isang tumpok ng mga mapagkukunan at ibinigay ang mga ito kay Bi Qingyu para alagaan. Maraming mga eksperto sa Mystic Light Realm ang lumitaw sa Hall of Gods, ngunit sila ay masyadong mahina. Bilang karagdagan, ang mga nagtatag na Sacred Lords tulad ni Bi Qingyu, Supreme Emperor Dark Knight, ang Black Armored Sacred Lord, at kumpanya ay nangangailangan din ng malaking halaga ng resources para maging mas malakas. Master, nakarating na si Liu Qingyin sa baybayin at tila nagbabalak na umalis sa sona ng kontinente. Iniulat ni Bi Qingyu ang kinaroroonan ni Liu Qingyin kay Zhao Feng. Aalis sa Continent Zone. Gusto ba niyang bumalik sa Azure Flower Continent? Hinulaan ni Zhao Feng sa kanyang puso. Ito ay isang magandang bagay bagaman. Sa kasalukuyang cultivation ni Liu Qingyin, hindi siya makakaharap ng malaking panganib kung aalis siya sa Continent Zone. Pagkatapos ay naglaan si Zhao Feng ng isang partikular na hanay ng mga mapagkukunan upang makapaghanda para sa perpektong plano sa paggising sa bloodline ng Blood Devil Son. Sa kalaunan, dumating si Zhao Feng sa bahay ni Sacred Dr. Jade Spirit. Sacred Dr. Jade Spirit, guguluhin kita. Ibinigay ni Zhao Feng ang napiling mapagkukunan sa Sacred Dr. Jade Spirit. Zhao Feng, itinuturing din akong miyembro ng Hall of Gods, tama ba? Ang Sacred Dr. Jade Spirit ay nagpahayag ng kalahating pusong ekspresyon. Kamakailan ay binibigyang gantimpala ni Zhao Feng ang mga miyembro ng Hall of Gods, at maging ang Sacred Dr. Jade Spirit ay gusto ang ilan sa mga mapagkukunang ito. Sa sandaling ito, labis na pinagsisihan ng Sacred Dr. Jade Spirit ang pagpunta sa Hall of Gods para sa kaunting mapagkukunan. Ito ay dagdag na gantimpala para sa senior na tumulong sa Hall of Gods. Binigyan ni Zhao Feng si Sacred Dr. Jade Spirit ng ilang mahalagang sinaunang mapagkukunan. Ang orihinal na hindi nasisiyahang Sacred Dr. Jade Spirit ay agad na napuno ng mga ngiti at nagsimulang mag-refine kaagad ng mga table tasks. Pagkatapos ay ibinigay ni Zhao Feng ang mga tabletang ito sa mga miyembro ng Tai family makalipas ang ilang araw at binigyang pansin ang sitwasyon ng kanilang mga bloodline. Master, ayon sa impormasyon mula sa mga intel agent sa paligid ng Continent Zone, ang puwersa ng Great Gun Lord Dynasty ay naging napaka-aktibo kamakailan. Napakalihim ng kanilang mga aksyon, lalo na ang Nine Darkness Palace. Isang araw, iniulat ni Bi Qingyu ang ilang intel at ang kanyang sariling mga hula kay Zhao Feng.
Sige. Sabi ni Zhao Feng bago pumasok sa pag-iisa. Sa loob ng Misty Spatial World. Ang estado ng pag-iral ay umabot na sa antas ng isang maagang yugto ng Sacred Lord, at ang paglilinang nito ay halos naroon din. Napatingin si Zhao Feng sa pangalawang clone. Whoosh! Whoosh! Ilang dosenang mga substandard God Crystal at maraming mahalagang mapagkukunan ang lumitaw sa harap ni Zhao Feng. Pagkatapos ay nagsimulang mag-multitask si Zhao Feng at nilinang ang Golden Cone Sacred Lightning Body, ang 5 Elemental Wind Lightning Technique, ang Divine Formang Technique, at higit pa. Si Zhao Feng ay napakayaman matapos masakop ang Earth Crystal Race. Isang agos ang lihim na dumadaloy sa Great Gun Lord Dynasty, at isang hindi nakikitang presyon ang bumababa kay Zhao Feng. Kailangan niyang gamitin ang bawat minuto at bawat segundo para dagdagan ang sarili niyang kapangyarihan at ang lakas ng kanyang puwersa. Ang madilim na dilaw na mga simbolo ng kidlat ay tumalon sa katawan ni Zhao Feng makalipas ang isang buwan at biglang naglabas ng malakas na liwanag. Ang aking Sacred Lightning Body ay umabot na sa mga huling yugto ng ika-6 na antas. Ginamit ni Zhao Feng ang kanyang mga mapagkukunan at nakalusot sa isang maliit na bottleneck ng ika-6 na antas. Matapos makapasok sa mga huling yugto ng ika-6 na antas ng Sacred Lightning Body, kahit na ang normal na Sacred Kings ay hindi makakagawa ng malaking pinsala kay Zhao Feng. Napakahusay, naging early stage ka na Sacred Lord. Isasama ko ang Eyes of Myriad Forms sa iyo ngayon din. Si Zhao Feng at ang kanyang pangalawang clone ay parehong nagpakita ng isang nasa sabik na ngiti. Bagamat si Zhao Feng ay mayroon ding Eye of Samsara, kailangan niya ng malakas na battle power. Ang Eye of Samsara na taglay niya ay naglalaman ng Samsara of Life, na hindi kasing silbi ng Eye of Myriad Forms para sa labanan. Ang Sacred Lord Myriad Forms ay isang hindi tao at hindi makakagalaw ng malaya sa paligid ng Great Gun Lord Dynasty, kaya pinatay siya ni Zhao Feng nang walang pag-aalinlangan at kinuha ang Eyes of Myriad Forms. Ang iyong lakas ay tataas ng husto pagkatapos sumanib sa Eyes of Myriad Forms. Sabi ni Zhao Feng. Ang battle power ng kanyang pangalawang clone ay magiging kapantay ng isang late stage na Sacred Lord pagkatapos na pagsamahin sa Eyes of Myriad Forms. Higit pa rito, ang Eyes of Myriad Forms ay magpapataas ng depensa ng kanyang kaluluwa at ang bilis ng kanyang cultivation. Sa karanasan sa huling pagkakataon, pinagsama ni Zhao Feng ang Eye of Myriad Forms sa kaluluwa ng kanyang pangalawang clone sa loob ng isang araw. Ang pangalawang clone ko, Zhao Wan. Pinangalanan ni Zhao Feng ang clone. Pagkatapos ng matagumpay na pagtulong kay Zhao Wan na sumanib sa Eyes of Myriad Forms, pumili si Zhao Feng ng ilang kakaibang eye bloodline technique at iba pang kasanayan para linangin ni Zhao Wan. Tanging ang makapangyarihang eye bloodline techniques lang ang makakapaglabas ng kompletong kapangyarihan ng kanyang eye bloodline. Isang araw, nagpadala si Bi Qingyu kay Zhao Feng ng isa pang mensahe. Master, ang Nine Darkness Palace ay napakalapit na sa marami pang puwersa ng Lord Dynasty, kabilang ang 8 big families. Mukhang kumilos din ang Grand Imperial Hall. Nagsalita si Bi Qingyu sa isang solemn na tono.